Maligayang pagbabalik mga kasolid. Naoya Inoue at Bob Aruma di nagkasundo. Inoue gusto nga bawian ng titulo. Kondisyones ng Monster ng Japan para labanan ang angas ng Pinas at Terence Bud Crawford na papabalita nga magre-retiro na. Yan ang ating pag-uusapan mga kasolid, pero bago yan, isang like naman dyan at pa-share na rin ang ating video. Para sa ating unang balita, ang pahayag ni Mr. Eddie Hearn ng Matchroom Boxing, Terence Crawford will never fight again and Canelo Alvarez is the only way he returned. Matatandaan natin mga kasolid na nagutos ang WBO para sa bakbakang Terence Bud Crawford kontra nga dito kay Fondura. The Matchroom Boxing chief insists money is his main driving force now and anticipates Crawford will hang up his glove unless he can land a lucrative showdown with Canelo Alvarez. Ayon pa kay Eddie Hearn, I think he's made really solid money in the last couple of fights and I don't think he wants to fight Vergil Ortiz. I don't think he wants to fight Jaron Butch Ennis. Alam din naman natin mga kasolid na matagal na talaga ang pinapangarap ni Terence Bud Crawford na makalaban itong superstar ng Mexico, Canelo Alvarez. Sa kasalukuyan, itong si Crawford ay may katadang 41 wins, 31 knockouts, undefeated. Siya rin ang may hawak ng WBC World Welterweight title, WBO Interim World Super Welterweight title at WBO World Welterweight title. Ano sa tingin nyo mga kasolid? May pag-asa kayang makasa ang bakbakang Crawford at Canelo? Alam naman natin umiiwas itong si Saul Alvarez. Sa kabilang balita naman mga kasolid, Japanese monster na si Naoya Inoue at ang kanyang US promoter Mr. Bob Aruma tila hindi nga magkasundo sa kasalukuyan. Sa pinakalatest ng pahayag nitong si Mr. Bob Aruma, ang target na makalaban nitong si Naoya Inoue ay sa buwan nga ng December 24 kontra nga dito kay Sam Goodman. At pagkatapos nga daw ng laban nitong si The Monster Inoue sa buwan ng December ay muling ikakasa ang laban naman kontra kay Junto Nakatani sa buwan ng Abril sa susunod na taon. Pero itong si Naoya Inoue, Japanese Monster, ay nagbigay na rin ng kanyang pahayag. Gusto nga daw niyang kasana itong si Cuadro Alas General Casimiro. Ngayon buwan nga ng December yan mga kasolid. Pero may kondisyon na naman na kailangan daw ay isang impresibong panalo via knockout kontra kay Sanchez ang maipakita itong si Casimiro sa bansang Japan. Pabor na pabor naman ang mga boxing fans sa bakbakan Casimiro at Inoue. Isa nga daw napakagandang bakbakan nito mga kasolid dahil may kanya-kanyang magagandang estilo. Kung ayaw nga nitong si Bob Arum na labanan ni Inoue, itong si Murodjon Akhmadaliev. Pagdating naman dito kay The Master ng Japan, gustong-gusto na rin niya parang labanan itong si Akhmadaliev. Marami daw kasi nagsasabing natatakot siya at umiiwas sa malalakas na boxidor dito sa Super Bantamweight Division. Kaya nga lamang promoter pa rin ang nasusunod sa kanyang mga laban. Isang matinding pahayag naman ang binitawan nitong si Murodjon Akhmadaliev at sinabi nga hindi daw siya natalo sa laban kontra sa ating kababayang si Marlon Tapales. Nadaya nga daw siya at heto ang kanyang pahayag kay The Master ng Japan, Naoya Inoue. It's time, send me the location, USA, Japan, anywhere, anytime. I need my belt. I'm ready. Pakiusap pa nga nitong si Akhmadaliev. Let's go, champ. Heto naman mga kasolid ang mga matitindi namang naging reaksyon ni Cuadro Alas General Casimiro patungkol nga sa naging laban ng Japanese monster na si Naoya Inoue. Ito nga yung kanyang laban dito kay TJ Doheny. Post nga ni Cuadro Alas, it's my boy. Ano na, malakas ba talaga si Cartel or sadyang mahina lang talaga mga kalaban niya? Congratulations Naoya Inoue. See you soon my friend, The Monster. Bali-balita rin naman na kumita raw itong si Naoya Inoue na $6.4 million sa kanyang naging laban kontra nga dito kay TJ Doheny. Diba na naman si Inoue at ang kanyang manager. At kung sakali nga daw matutuloy ang bakbakan Casimiro at Naoya Inoue, siguradong may gagapang. Hindi lang natin alam mga kasolid kung ito bang si Naoya Inoue o posible kaya ang ating pagbatong si Cuadro Alas General Casimiro. Nagbigay na rin ang pahayag ng Treasure Boxing Promotion at malaki pa rin daw ang tsansa na makalaban ng ating pangbatong si Alas ang tinaguriang halimon ng Japan na si Naoya Inoue. Nakasalalay nga daw yan sa ating kababayang si Alas. Ibig sabihin yan mga kasolid ay nakasalalay talaga kay Alas ang kanyang posibleng laban kay The Monster Naoya Inoue. Sa kanyang magiging performance naman sa kanyang laban dito kay Saul Sanchez na gaganapin ngayong October 13 sa bansang Japan.
Sa kasalukuyan ay marami nga kritiko at haters ang ating pangbatang si Alas at sinasabing mahina na nga daw. Pero kitang-kita naman natin mga kasolid na itong si Cuadro Alas Jandre Casimiro ang isa sa mga pinaka-exciting boxer sa Pinas sa kasalukuyan. Kaya naman isang good luck sa laban ng ating pangbatang si Cuadro Alas Jandre Casimiro. Mabuhay ang mga boksingerong Pinoy. Hanggang dito na lang muna mga kasolid. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Isang like naman dyan. At sa mga bago, share at subscribe na rin ang ating video. Mabuhay, Dr. Alvin Vlogs. Brrrr.